Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan po natin. Huwag na huwag niyong puputulin ng mga kalamansi! Yan ang eksaktong kataga na naaalala ni Mabit na sigaw ng lola niya sa mga nag-aayos ng bahay noong nagbakasyon siya sa probinsya. 12 taong gulang pa lamang siya noon. At naaalala niya talaga ang galit sa mukha ng kanyang lola. Lalo na sa tuwing pinakikialaman ang mga puno. Putulin niyo na ang lahat! Huwag na huwag lang yung mga kalamansi! Pagpapaalala pa ng kanyang lola. Subalit, 3 taon na ang lumipas nang pumanaw na ang matanda. At kay Mabit napunta ang bahay. Wala naman siyang planong umuwi noon. Kaya nga lamang, nagkaroon siya ng problema sa Maynila. Nagkaroon siya ng kaso na mahirap niyang takasan. Ano kaya? Putulin na lang kaya natin ang mga sanga? Sambit ni Mabit sa nagtatrabaho sa bakuran ng kanyang lola. Habang itinuturo ang 2 pang natitirang puno sa katandaan ng ibang puno ng kalamansi, ay nagkamatayan ng iba rito. Hindi na rin kasi yun naaasikaso ng lola niya sapagkat naging bedridden ito bago pumanaw. Si Mabit naman, ayaw niya ng kalat, kung kaya't mas maigi na sigurong ipaputol niya na lamang yun. Pinutol ng nag-aayos ang 2 puno, kung kaya't lumiwanag ang paligid dahil wala nang mataas na sanga ang mga kalamansi. At ang mga sangang ito ang tumatakip sa bubong. Plano nga rin niya na palitan na ang bubong dahil luma na ito. Kaso nga lang, ay wala pa siyang pera. Inaantay pa niya ang padala ng kanyang asawa. Nasa bandang looban kasi ng baryo ang bahay ng lola niya. At humigit kumulang ay 80 metro ang layo ng kapitbahay niya. Kung kaya't pagdating pa lamang ng 6:00 ay tahimik na ang paligid, maliban na lamang sa mga huni ng mga kulisap. Naalala niya ang kanyang lola na sa tuwing pagdating ng gabi ay nagpapakulo ang kanyang lola ng dahon ng kalamansi. Kung kaya't punong-puno ng mabangong citrus ang amoy ng buong kabahayan.
Nang nabubuhay pa ang kanyang lola, ay natanong ni Mabit ang tungkol sa mga kalamansi. Alam mo, Mabit, napakahalaga ng kalamansi na yan. Sa lugar natin dito, may umaaligid-aligid na aswang. At ang kalamansi na yan, yan ang panlaban sa kanila. Habang naririyan ang mga kalamansi, ay hindi sila makakalapit. Sambit pa ng lola ni Mabit nung tinanong niya tungkol dito. Bata pa lamang siya nun. At mulat na si Mabit kung ano ang dahilan ng kalamansi. Yun nga lamang, ay hindi sa probinsya lumaki si Mabit. Sanay siya sa buhay sa syudad. At hindi naniniwala sa mga ganyang kwento-kwento. Mga bandang 9:00 ng gabi, ay napagod na si Mabit sa kaka-cellphone hanggang sa napaidlip siya. Hindi niya sigurado kung anong oras siya nagising sapagkat may malakas na kalabog sa itaas ng bubong. At pagkatapos ay nasundan pa yun na parang may pumapagaspas sa bubong. Napatalakbong ng kumot si Mabit sa pag-asang mawawala lamang yun ng kusa. Pero maya-maya lamang ay may napansin siyang hindi pangkaraniwan. Isang dilang napakahaba at dilayo na matulis ang dulo, patusok at pumasok pa yun sa kanyang kumot. At dinilaan nito pagkatapos ang kanyang braso. Napasukan si Mabit ng hilakbot nung una. Pero nang maglaon, ay nakaramdam siya ng panlalamig. Mali yata ang pagbasa ng aswang sa kanya. Alam ni Mabit ang rason kung bakit nagtanim ng mga kalamansi ang lola niya. Panglaban ito ng matanda sa aswang. Dahil alam niya, pangunta ito sa mga aswang. Lalo na kapag nakaanyong halimaw. Yun nga lamang, ay iba si Mabit sa kanyang lola. Hindi kailangan ni Mabit ng mga puno na kagaya ng kalamansi para protektahan ang sarili. Kaagad hinablot ni Mabit ang dila at mabilis na pinutol ang dila gamit ang balisong sa tabi niya. Pagkaputol ay napangisi na lamang si Mabit. At kasunod nun ay isang nakaririmarim na angil ang pumaibabaw sa bubungan. Ano? Aalis ka ba dyan?
o tatadtarin muna kita bago ka umalis. At hindi kita tatadtarin ng kutsilyo. Tatadtarin kita ng bala. Sambit ni Mabit sa nasa bubong. At ilang sandali lamang ay may kinuha si Mabit mula sa ilalim ng higaan. Kinuha niya ang isang baril at sinampulan niya ng isang putok ang nasa bubong. Kung kaya't mabilis na pumagaspas ito palayo. Nang marinig niya yun, napangisi na lamang si Mabit. Ako pa talagang tinakot mo, ha? Sabit niya sa kanyang sarili. Ang totoo, kaya lumipat si Mabit sa probinsya, dito sa liblib ng lugar na ito, sapagkat meron siyang kaso sa Maynila at ang kaso niyang ito ay murder. Nasabit siya sa pagpatay. Isa siyang ahente ng NBI. At kasama siya sa mga gumagapi sa mga drug pusher sa Kamaynilaan. At hindi na rin mabilang kung ilan ang napatay niya. Kasama yun sa kanyang tungkulin. Kung kaya't ang banta ng aswang ay tila parang biro na lamang sa kanya kumpara sa kinakaharap niya sa Maynila. Ng mga sumunod na araw ay nag-aantabay si Mabit sa mga kapitbahay kung sino ang naputulan ng dila. Nalaman niyang ang nagtatrabaho sa bakuran ng kanyang lola, iyon daw ay nasa ospital ngayon sapagkat wala ng dila. Oh, kita mo nga naman. Kamag-anak lang din pala yung nagbibigay kilabot kay lola. Sambit na lamang ni Mabit. At ayon kay Mabit, iyon ang nagbigay kilabot sa kanyang lola ng ilang dekada.